na nabuhay muli bilang isang sanggol. Sa taong 1542, sa Hakone Pass, makikita ang bundok na lagpas sa mga ulap, na may nakatagong isang grupo ng mga bata ang nakabitin ng patiwarik sa isang nagliliyab na apoy. Simulan natin ang kwento ng kinakatakutang ninja na nabuhay muli bilang isang sanggol. Sa taong 1542, sa Hakone Pass, makikita ang bundok na lagpas sa mga ulap, na may nakatagong isang grupo ng mga bata ang nakabitin ng patiwarik sa isang nagliliyab na apoy. Ang init ay hindi matiis. Sobra para sa ilan, na ang mga katawan ay bumigay bago ang apoy. May grupo ng mga lalaki ang nakatayo sa gilid, malamig na nanunood. Ang isa sa kanila ay sumenyas na ang numero 6 ay namatay at iniutos na siya ay itapon. Ang isa naman ay nanunuya sa kawalan ng talento sa grupo daw ngayong taon, na tinawag silang mga tanga habang ito ay tumatawa. Nalipat ang kanilang pansin sa isang batang lalaki na nanatiling kalmado sa kabila ng apoy na tumatama na sa kanyang katawan. Siya lang ang nagtitiis sa pagsubok. Kinilala nila siya bilang numero 8. Napansin ng isa sa mga lalaki na siya lamang ang nakaligtas at sinabi ang kanyang likas na kaugnayan sa pagpapalaya ng apoy. Nalipat ang eksena sa isang labanan kung saan ang parehong batang lalaki ay humarap laban sa iba. Nang matapos ang laban, siya na lang ang natitirang nakatayo. Makikitang may nanunood pala sa kanya. Inamin ng isa sa kanila na, kahit na sa murang edad, ang bata ay nakabisado na daw ang lahat ng Fuma Ninja Arts. Isang matanda ang napangiti at nagsabi na ang bata ay nakatakdang maging susunod na pinuno. Nalipat sa taong 1546, noong gabing labanan sa Kawago, makikitang nagkalat ang mga patay sa lupa. Sa buong larangan ng digmaan na may bahid ng dugo, isang tinig ang nagpaalaala sa pagkakaroon ng mga lumipat sa anino ng kasaysayan, mga individual na ipinanganak na mga kahanga-hanga at hinubog ng walang humpay, at pagsasanay sa pagpatay. Ang mga nilalang na ito ay kilala bilang kusa, o sa iba pang mga pangalan tulad ng Rapa o Kamari. Nalipat ang kwento sa isang lugar kung saan may lumilipad na ibon at dumapo sa bubungan, at parang nagmamasid sa paligid. Makikita ang tatlong ninja ang nasa harap ngayon ng isang elder, na pinuri ang kanilang kamakailang sorpresang pag-atake bilang kahanga-hanga. Ang elder na ito ay si Hojo Genan. Inihayag niya na ang kanyang Panginoon ay nalulugod sa napakalaking tagumpay at gagantimpalaan ang Fuma Ninja Squad ng mga kabayaran. Ipinahayag niya ang kanyang mga inaasahan para sa kanilang patuloy na tagumpay, partikular na itinuro ang kanyang mga salita sa isa sa mga ninja. Inangat ng bata ang kanyang tingin at nagbigay ng kanyang paninindigan. Ang kanyang pangalan ay ang ikalimang Fuma na si Kotaro. Ang batang lalaki na nakaligtas sa apoy at naging isang nakamamatay na mandirigma. Pinaalis sila ni Genan, at ang mga ninja ay naglaho sa mga anino. Sa loob ng gusali, binalaan ng isa pang ninja na nakasabit sa kisame si Genan na huwag masyadong magtiwala sa kanila. Pinaalalahanan niya ang nakatatanda na ang Fuma ay hindi katulad ng ibang mga ninja, mga pambihirang individual na pinanday sa pamamagitan ng brutal na pagsasanay. Sa larangan ng digmaan daw, ay walang iba kundi isang malagim na tambak ng mga bangkay, hindi nakikilala sa anyo, na hinubog ng mapangwasak na ninjutsu ng Fuma na nalampasan ng mga nakasanayang pamamaraan. Madilim na tumawa si Genan. Sinabi niya na hindi na kailangang mag-alala. Ang Fuma, pagkatapos ng lahat, ay sumusunod sa isang mahigpit na panuntunan. Ganap na katapatan sa angkan ng Hojo. Ang sinumang lumabag daw dito ay nahaharap sa kamatayan. Inilarawan niya ang angkan bilang nakagapos sa panuntunang ito, na tinawag silang mga kahabag-habag na nilalang. Para sa kanya, sila daw ang perpektong kasangkapan, habang nakangiti. Nalipat ang eksena sa taong 1579, sa panahon ng labanan sa Kaisgawa. Isang general ang nakasakay sa kabayo sa larangan ng digmaan na sumisigaw para sa kanyang mga tauhan na agawin ang ulo ng commander ng kaaway at gumawa ng pangalan para sa kanilang sarili. Ngunit biglang natigil ang kanyang pag-aasikaso nang mapansin niya ang isang batang nakatayong mag-isa sa kanilang dadaanan. Naguguluhan, inutusan niyang patayin ang bata. Ang batang lalaki ay mahinahong tinanggal ang kanyang maskara,
at ginamit ang kanyang pamamaraan na apoy na tinatawag na ninjutsu, fire transformation, na halos buong katawan nito ay naglalabas ng malakas na apoy. Sa isang sigaw ng pagbabagong anyo ng apoy, isang napakalaking putok ang sumabog mula sa kanyang katawan. Ang apoy ay nagkalat sa hangin, naputol ang ulo ng kabayo at nilamon ng apoy ang mga sundalo. Natunaw ang balat mula sa buto habang kumalat ang inferno sa larangan ng digmaan. Samantala, naghihintay ang ibang mga ninja, nakatago sa ilalim ng lupa, lumitaw ang kanilang mga mukha sa lupa, at pagkatapos ay tumalon sila sa kaguluhan. Pagdating sa harap ng nakamount na general, napuno siya ng takot sa kanilang hitsura. Nakilala niya agad sila, ang kusa. Nalilito at natatakot, hindi siya nakapag-react sa oras. Biglang sumulpot si Kotaro sa kanyang likuran, at sa isang mabilis na galaw ng kanyang kamay, hiniwa niya ng malinis ang ulo ng lalaki, na tinapos siya sa isang iglap. Sa itaas ng larangan ng digmaan, isang lawin ang umikot sa langit na puno ng usok. Napatingin dito si Kotaro, nag-iisip ito. Para sa kanya, ang pagpatay ang lahat. Pumapatay siya para mabuhay, at patuloy siyang pumapatay. Nalipat na sa taong 1613, si Kotaro ngayon ay 80 taong gulang, ay dinala ng nakagapos. Ang dating kinatatakutan na ninja, matayog at malawak, ay dinala sa isang nayon habang ang mga tao ay nagtitipon upang masulyapan ang maalamat na figura. Kumalat ang mga bulong sa gitna ng karamihan, ang iba ay takot na takot. Namangha ang isang lalaki sa sobrang laki ni Kotaro, natulala sa presensya nito. Ang isa naman ay umatras, na idineklara siyang halimaw. Ang babaeng nasa malapit ay pasimpleng bumulong ng salita, ito daw ay demonyo, na parang nagbabala. Si Kotaro ay nahuli ng Edo Shogunate. Ang angkan ng Hojo, na tapat na pinaglangkuran ng Fuma, ay matagal nang bumagsak, na natalo ni Toyotomi Hideyoshi sa panahon ng pagkubkob ng Odawara. Nawasak din ang kanilang nakatagong nayon, na walang naiwan na santuwaryo o pamana. Napilitan si Kotaro na lumuhad, naghahanda na harapin ang pagbitay. Isang lalaki ang humakbang, nagtatanong kung mayroon ba siyang huling mga salita. Walang inalok si Kotaro. Sa loob-loob niya, tinanggap niya ang sandaling iyon, alam niyang ito na ang kanyang wakas. Ang taong nagsagawa ng pagbitay ay nagsabi na kahit ang isang alamat na tulad ni Kotaro ay hindi maaaring madaig ang napakaraming bilang. Napansin niya na ang kusa ng Higa at Koga ay tila may layunin pa rin. Ngunit nang itinuon ni Kotaro ang kanyang tingin sa kanya, ang lalaki ay natigilan, na binalot ng pangunahing takot. Habang papalapit ang sandali ng kamatayan, ang mga pag-iisip ni Kotaro ay lumilipad sa loob. Isang tawa ang umalangaw-ngaw sa kanyang isipan, mapait at tanggap. Naaninag niya ang kanyang matanda na katawan at ang kapalaran na nakatagpo sa kanya. Tinanong niya kung bakit siya nabuhay ng napakatagal, gayong hindi naman siya natakot sa kamatayan. Iniisip niya kung nabubuhay pa si Master Kite, nakatingin pa rin sa malayo. At kung gagawin niya, babantayan niya ba siya kahit ngayon? Nainggit siya sa kalayaang dating kinatawan ni Kite. Hinangad ni Kotaro ang parehong kalayaan. Simula pagkabata, pangarap na niya ito. Isang bagay na hindi niya maabot ang patuloy niyang hinahabol kahit sa katandaan. Nabuhay siya para sa pangarap na iyon hanggang sa huling hininga. Binagsak ang espada. Bumagsak ang ulo ni Kotaro sa lupa. Ngunit pagkatapos, bago siya mawalan ng malay, biglang nanlaki ang mata niya. Isang pulang daliri ang lumitaw, na direktang nakaturo sa kanyang pugot na ulo. Si Kotaro ay natigilan, hindi maintindihan ang kanyang nakikita. Isang mystical na kamay ang dumampi sa kanyang harapan. Isang boses na mahinahon na walang hanggan ang pumili sa kanya. Mula sa kabila ng isang madilim na tarangkahan, lumitaw ang isang nag-aapoy na figura, na nagsasabing nakikita niya ang mundo sa lahat ng bagay. Nananatiling nakatingin si Kotaro sa apoy sa loob ng gate. Ang boses ay nagpahayag na siya ay mabubuhay muli. Isang kislap ng liwanag